binigyan mo muli ako ng pagkakataon upang ma-relay ang message mo sa bawat isa sa amin dito. Panginoon, dalangin ko ang iyong gabay. Lord, na sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu ay maibigay ko yung mensahe mo na naaayon sa iyo. At dalangin ko nga, Panginoon, ang mensahe mo ito ay siyang magiging daan upang mabago kami from glory to glory. Maraming salamat, Ama. Sa pangalan po ni Jesus at sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu, ang lahat ay masasabi na Amen. Thank you, Lord. Amen. Sabi nga sa bawat mensaheng dinadala ngayon ay isang reminder ulit. Natinig na natin to, pero hindi ko alam kung naalala niyo pa. Hindi ko alam kung nagtanim ba sa ating kaisipan, sa ating puso. Ulitin ko ulit at para ma-remind tayo na dahil ang buhay natin ay punong-puno ng challenges, di ba? Ng pagsubok, dahil andito tayo sa mundo na ang sistema ay hindi sistema ng ating Diyos. Kaya maraming oras sa buhay natin na nawawalan tayo ng katiyakan. Nawawalan tayo ng pag-asa dahil marami tayong hindi alam sa mga promesa ng ating Panginoon. Alaman natin, pero meron tayong isang dapat na ginagamit natin na so powerful upang maging buhay sa atin yung mga promises na yun ng ating Panginoon. Alam natin na ang buhay natin, hindi ito yung parang smooth sailing. Dumadaan tayo sa bagyo. Hindi yung bagyong kagaya ng dinaranas ng ating mga kapatid, ng ating mga kababayan sa Pilipinas, especially sa Pangasinan ngayon. Patuloy po natin ipag-pray sila at talagang hindi pa humuhupa ang baha. Talagang patuloy pang lumalaki. Iyon nga po ang dalangin ng ating mga kapatiran dahil yung lugar ng church kung saan sila nandun ngayon, yung mga bahay nila, ay parang basin. Na kapag ka naalis yung mga, at pag binuksan ng dam, sa kanila ata tutuloy-tuloy at talagang nakakaawa. At praise God, binigyan sila ng, hindi nila inalintana yung baha, sila ay sumugod upang maibigay ang mga ayuda na nanggagaling dito sa iglesia. Kaya praise God, hindi tayo, ito lagi kong sinasabi, hindi bigyan natin isang matulog. Amen. Hindi tayo kalakihan, pero nakita natin yung provision ng Panginoon. Hindi lamang dito umaabot, kundi pati sa Pilipinas, sa Tugaro, sa Kalasyaw. Kaya tuwang-tuwang mga kapatiran at pinaabot nila sa buong katawan, sa buong iglesia ng Panginoon, ang pasasalamat sa bawat isa. Praise God. At kaya kagaya nga ng sinabi ko na ang buhay natin, hindi kagaya ng yung smooth sailing, nakakaranas tayo, nakakaharap tayo sa isang malakas na unos, di ba? Malakas na bagyo sa buhay natin. At dito, sa momento, sa mga sitwasyon dito, natetest yung faith natin. Di ba? Nasi-shake yung, minsan ang saya-saya natin, very peaceful ang buhay natin. Pag dumating itong mga pagsubok sa buhay natin, nayayanig tayo. Ang kapayapaan na naranasan natin, nasi-shake din. At dito natin-challenge yung ating katatagan, ang ating pagtitiis, yung endurance natin. Pag dumadating yan, hindi tayo naapektuhan, di ba? Sino hindi naapektuhan dito? At sino yung walang problema dito? Sino ang hindi nakakaharap ng mga challenges sa buhay? Meron po ba? Yeah, President Deriano sa church talaga. Alam niyo po, tatanong ko lang, gaano ba kalimit o gaano kadalas na nahanap tayo sa isang bundok na malaki? Amen. Madalas. Mountains of worry. Mountains of fear. Mountains of problem na akala natin napakalaki na ng bundok na hinaharap natin na imposibleng ma-overcome natin ito. Di ba? Lahat tayo ay nakakaranas nun. Maybe it's a relationship that's broken, job situation that seems hopeless, or health issues na walang, sa tingin natin parang wala ng kasagutan. Na kahit anong mahal ng gamot,
hindi magiging sagot sa nararamdaman natin sa ating kalusugan. You are, ito pa masakit, yung mga taong nakapaligid sa atin na patuloy na nagpe-persecute, patuloy na nagbibigay ng mga negative comments para sa atin. Masakit yun, di ba? Actually, karamihan sa atin, even sa mga hindi extended, marami pa rin mga Kristiyano na ang nangyayari, na ang kanilang seguridad ay pera. Material possession. Pero tanong ko, bakit ang daming big milyonaryo? Ang yaman nila, ang dami nilang pera, marami silang ari-arian, marami silang kotse, pero bakit marami pa rin nagsisisay? Yeah, depression. Ang mga anak nila, nagiging lulong sa droga. Di ba? Mayayaman sila. So ang pera, ang material na posesyon ay hindi kasiguraduhan upang maging maganda ang buhay mo, maging stable ka. Ganon din yung pamilya o relasyon. Ito ang pinakamahalaga sa iba. Parang okay na, basta't ang pamilya ko stable, kahit walang pera. Uy, maniniwala ba kayo doon kahit walang pera? No, kasi kailangan na isang pamilya ang pera. Dahil pag nagugutom na yung mga anak mo, mga asawa mo, wala, magkakagulo na. Ikaw, bakit hindi ganyan? Di ba? Nanaano sila sa pamilya. Pero, paano kapag ka nagkalukuluhan na ang buhay ng isang pamilya? Kasi dito sa mundo, walang kasiguraduhan. Minsan mag-boyfriend pa lang sila. Ganda-ganda ng samahan nila. Ang sweet-sweet, na hindi sila nag-aaway. Lalo na nung magkaroon ng engagement. Ano ba tawag doon? Engagement. Meron pa isang tawag mas magandang pakinggan. Proposal. Diba? Parang sa tingin mo, lahat ang nakapaligid sa iyo. Kahit may nakikita kang tao sa harap mo na hindi ka aya-aya sa iyo, parang ang ganda-ganda sa iyo. Diba? Yun ang parang pinaka-importante sa buhay na nag-propose na, wala nang kawala. Hanggang sa pinasal sila. Ang sweet-sweet. Talaga, hindi sila nag-aawa. Nagkaanak. Di lalo naging masaya. Hanggang sa naman buhay nila, masaya sila. Eh, nagkataon na mayroong isang babaeng maganda. Nagpakita din sa lalaki. At saka talagang, yung babae, may gusto din sa lalaki. Talagang, yung bang nabigay niya yung the best doon sa lalaki. Kaya, sumakay bilang bahay yung babae, ay lalaki. Eh ngayon, kilala sila sa subdivision nila, na ang ganda-ganda ng buhay nila, very happy family, ganyan. Alam niyo, minsan na kahit sa magandang subdivision, hindi nawawala yung mga marites eh. Alam niyo, pagka yung mayayaman, akala niyo, hindi, kanya-kanyang buhay sila. No! Pag nagsama-sama sila, gano'n. Eh, ang nangyari, huy, yung balita, ano ba yun sa kabila? Di ba, ang saya-saya nilang pamilya? Nakita ko yung lalaki. Nalaman na ata ng asawa eh. Yung lalaki ng babae. Okay, kamusta naman kaya yung asawa niya? Ayun, ang lalaki na rin. Dahil ang isa na nangyayari ngayon nagkakaroon, eh paano yung mga anak? Ayun, ganun na sa drogas. Di ba yun? Andito tayo, wala tayong katiyakan dito habang nandito tayo sa mundo. Pagka nagkaloko-loko na at wala kang Panginoon sa buhay mo, alam mo na kung saan ang tungo mo. Amen? Minsan, ang basihan natin ng sigurado ka, may peace ka, pagka marami kang accomplishments. Aprobado ka sa maraming tao. Paano na kung nagkasakit ka? Wala ka ng silbi. Minsan, ang bait-bait ng tao sa iyo dahil natutulungan ka. Nagkasakit ka, naubusan ka ng pera, nung lumalapit ka na, hindi ka nakilala. Totoo yan. Minsan, pag pumalpak ang mga projects mo,
O kung marami ka nang nadidinig sa mga sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi lang yan sa trabaho mo. Nag-umpisa kang clerk. Ang daming taong lumipas, doon na pumuti ang buhok mo. Doon na namulubot ang buhok mo. Clerk ka pa rin. Di ba ang sakit nun? Anong problema yun? Even sa ministry, nagkakaroon tayo ng problema sa ministry. Yung inggitan, di ba? Sabi nga walang anumang bagay ang meron tayo o sino mang tao na kung minsan nakatikid ka sa politiko, wow, ang taas na ng ulo mo, taas na ng kilay ko. Paghuli ka man sa traffic, meron kang politiko na kinakapitan. Diba? O anumang achievements ang nagawa nyo, wala dyan ang sapat na makakapitan natin bilang angkla ng buhay natin. Ang title nga pala ng ating topic is the Word of God as our anchor. Maganda yung pinangunahan ko muna para diba? Ngayon, sabi nga sa Hebrews 6:19, the hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. Sa Tagalog po, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Amen. Tunay nga na bilang Kristiyano, meron tayong isang matatag. Hirap na po yung nagkakaedad, natutuyo na yung mga kaya ang hirap ng pagbibilang. Kaya minsan pag nagbibilang ako ng pera, wow, sarap mo, nagbibilang ka ng pera. Sama mo kami. Sige, susunod. We need something more solid and steady and sure. Ano yun? And more to be precise, sino yun? Sino yung angkla natin, anchor natin na siyang talagang matibay, matatag at nakakasigurado ka? Jesus Christ. Alam nyo Alam nyo kung sino Sino? Jesus Christ. My God. Sabi nga di ba meron tayong kinakanta noon? Si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Sige. Si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Kasintahan ng kabundukan, di magigiba. Talagang si Kristo ang sandigan. Pasensya na kayo sa post ko. Naalala ko lang yung mga ilo ko pag kumakanta ako. Dahil, di ba, hindi na naman tayo nadidinig ng piano. Kaya hirap na makipag-usap kasi kailangan niya ng hearing aid. Talagang pag kumanta siya, talagang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung anong melody. Di ba totoo naman? Minsan, Sumbong. Ay, kailangan lang ni Mama ngayon. Minsan pag nagkakatuwaan sa bahay, nagkakaraoke kayo, lagi siyang 100. Lalo pa yung mga pamangkin ko na magagaling kumanta. Hindi, tinutula na lang. Kaya 100 siya lagi. Sabi nga si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi magigiba. Alam niyo, maraming iba-ibang klaseng anchors. Angkla. Kagaya ng mga barko. Yes. Diba? Di ba pagka dumaong na sila o mga bangka, tinatali nila yun, meron silang akong angklang kinakabitan para hindi maanod ng kumeda man. Pero hindi. Then yung mga angkla na hindi pangmatagalan. Na dumating man, tingnan nyo, nung nag-tsunami, asan yung mga barko na yun? Asan yung mga bangka na nakikita nyo, lumulutang-lutang na lang. Di ba? Dahil yun ay gawa ng tao. Di ba? Tulad ng kinanta natin, anumang mga doubts, suffering, sorrows, sinking hopes, temptation, unbelief, trials, and even death, di tayo tuluyang magigiba. In Christ, we are secured firmly in position. Yun ang ibig sabihin ng
Siya yung ating ballast of assurance. Medyo malalim to, no? Ballast of assurance. Sabi ko, ano ba yung ballast of assurance? Di ba, mahirap naman na nag-share ka na hindi mo rin naiintindihan yung sinishare mo. Ang nakita ko dito, yung nagbibigay ng katatagan sa bawat isa sa atin, sa ating pananampalataya. May stability, may security ang buhay natin dahil kay Kristo. Alam natin yun, dahil sa mga kanina, Kristo. Matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Sure yun. Okay yun. Wala tayong alinlangan doon. Dahil siya matibay, reliable, trustworthy, maasahan, hindi lang sa simula kundi hanggang dulo. Pero, meron tayong kailangan upang ma-experience natin yun, magamit natin yung angkla. Ang magamit natin yung binigay ng Panginoon. Ano ba ang kulang doon? Kaya hindi, kasi kahit alam na natin, na-experience pa rin natin yung gulo ng buhay, na hindi tayo makapalya, na yung faith natin nasisira, yung, di ba? Ano yung kulang sa atin? Yan, galing ni Sister Tess. Faith. Lahat po ba tayo may faith? Amen. Sigurado kayo. Sabi nga po sa Matthew 17:20, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move. Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. At sa Tagalog po, at sinabi niya sa kanila, sapagkat kulang kayo ng inyong pananampalataya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat kayo, at ito'y lilipat, at walang magiging imposible sa iyo. God knows the battles you face, and He will fight them for you. Actually, hindi natin kailangan ng kalakasan natin. Just the faith to stay still and trust. Amen. Sabi nga ni Lord sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Yeah. Amen. Amen? Nakukuha niyo ba yung message? Amen. Praise the Lord. Sabi ni Lord, Jesus gives us a simple at powerful na bagay ko nga kanina in Matthew 17:20. Sabi niya, that even a tiny bit of faith, like a mustard seed. Pero, maliit man to, kailangan naman, it is real, it is pure, it is genuine, relying on Christ, at walang anumang bahid ng doubt. It will move mountain. It will produce fruit. Diba? What Jesus is telling us is that not about the size of our faith, but the power of the one in whom we place our faith. Amen. Amen. May pananampalataya ka nga, pero sa iba mo naman nilalagay ang pananampalataya. Sure. Kaya si Lord sabi niya, even as bit of faith like a mustard seed, as long as it's pure, as long as it is genuine, relying on Christ, it will produce fruit and it can move mountain. Amen. Amen. A little bit of faith in a big God can accomplish mighty things. Amen. Whatever challenge you face, if you trust Him, He will make a way. Even though the mountains look huge, our God is bigger. Amen. He is bigger than the biggest. Amen. He is mightier than the mightiest. Amen. Amen. Now faith is about trusting that God can move them. Trust in His power and watch Him move. Trusting God's plan means believing that He is in control. Amen. Even when we cannot see the whole picture, with faith, nothing is impossible. Amen. Alam niyo po, minsan sa atin, alam na natin to, have faith and trust God. But sometimes, hindi madali para sa atin eh. Kasi tayong tao, likas na sa atin, gusto natin makita kagad yung resulta. Amen? We want to know exactly what's ahead.
But faith means believing that God knows the way. We don't have to see the whole journey. Hindi natin dapat makita yung the whole journey. Hayaan na natin si Lord. Pero kikilos naman tayo. Sabi nga kanina, just keep still and the Lord will fight for you. It doesn't mean na still na maupo ka na lang sa isang tabi at hintayin mo na lumabas ang resulta. No! Sabi nga, faith without action is dead. Kaya pagkahabang naghihintay tayo sa Panginoon, patuloy tayo sa pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, na kung paano tayo gagamitin sa iglesia, kung saan tayo nilagay, na gagawin natin, kikilos tayo ng mga bagay na mga pinagagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We want to but faith means believing that God knows the way. We don't have to see the whole journey. We just need to trust Him with the next step. His plan is always good, kahit hindi natin naiintindihan. Kasi tayo, gusto natin lahat, iniintindi natin eh. Minsan, may mga bagay na ginagawa ang Panginoon na hindi natin naiintindihan. Pero always remember na kahit hindi natin intindihan, lahat ng plano ng Panginoon ay mabuti. Amen. The Bible says in Corinthians 16:13, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Sabi ito ng Panginoon, hindi ito sinuggest ng Panginoon. This is a command from God. Hindi lang pagka maganda ang buhay mo, talagang wow, ang dami mong pera, naka-stand firm ka dahil iba yung kasiguraduhan mo, iba yung nagpapatatag sa iyo dahil ito'y material possession lamang. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, anumang sitwasyon ka nandun, anumang bagyo ang dinadaanan mo, be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Amen. Always remember, this is not a suggestion from God, but this is a command from God. Amen. It's not, it means no matter what, lagi kaya nung sinabi ko, no matter what's coming against you, you don't back down. Huwag kang aatras. You rise up in faith knowing who your God is. Amen. There may be storms around you, sabi ko nga kanina, even ngayon, siguro may mga kapatiran tayo na dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa bagyo na akala mo wala ng solusyon, akala mo hindi mo na malalampasan. Pero sabi nga be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. At lagi natin isipin, this is something powerful na God is still in control. Amen. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. You're not standing on shaky ground, but you are standing on the solid rock of faith. Amen. At pag nakita ka ng kalaban na ikaw ay nag-move, kasi yung pagiging matapang, it doesn't mean naman na wala kang dinadaanan ng anuman, talagang very peaceful ang buhay mo. Matapang ka dahil in spite of those problems na dinadaanan mo, nakakapag-press forward ka. Because alam mo kung sino ang Diyos mo. Amen. That's what true faith looks like. That's what inner strength is made of, and that's what God has already placed within you. Hayaan natin yung mga trials na dumadating sa buhay natin ay ma-refine tayo. Mahubog tayo na naaayon sa buhay ng Panginoon. Huwag nating hayaan na yung mga trials na dumadating sa buhay natin ay mag-break tayo, mga pagpasira sa ating buhay. Let your setbacks, yung mga balakid, upang tayo magpatuloy, huwag nating hayain na maging daan yun para tayo ay malubog, kundi magamit yun para tayo mag-grow ng pananampalataya sa ating Diyos. Don't allow fear to cancel your calling. Minsan sa takot natin. Minsan, yung pagtawag sa atin ng Panginoon, nagkakaroon ng problema. Yeah.
At huwag nating hayaan yung mga disappointments sa buhay natin ay gawin tayong bulagin tayo sa mga promises ng ating Panginoon. But let's always remember, ang daming promesa ng Panginoon. And He's so faithful to His promises. Amen. But let's not forget na ang bawat promise ng Panginoon ay may condition. Kasi we always quote, oh, the Lord will give the desires of my heart. Oh, the Lord will give everything that I need. Diba? Pero, sabi ni Lord, mag-delight ka muna sa akin before I give you the desires of your heart. Siyempre, pag nag-delight ka kay Lord, ano man ang naging desire mo, maaayon na yun sa pamamaraan ng Panginoon. Amen. Pag inuna mo ang kaharian ng Panginoon, inuna mo ang kanyang katwiran, ano man ang pangangailangan mo na naaayon sa Diyos, ay ito'y pagkakaloob niya. Amen. Amen. Minsan, ang tingin natin sa Panginoon ay malayo eh. Hindi, di ba? Sa atin mismo siya. Amen. Hindi niya tayo iniiwanan. At patuloy niyang minomold yung katatagan natin. Na maging matatag tayo lagi. Ano bang sitwasyon na nandun na tayo? Establishing a faith that won't crumble, na hindi gumuguho. Stand strong in faith. At ipasa natin to para maka-encourage ng kapwa natin who may need to be reminded that they are never fighting alone. Amen. Nakasama natin lagi. Na kasama natin lagi ang Panginoon. Ano man dumating sa buhay natin, we are not alone. Pakiramdam nyo lang dahil kayo mismo ang lumalayo sa ating Panginoon. Pero ang Panginoon andyan lagi. Hindi tayo iniiwanan, hindi tayo binababayaan. Kasama natin si Kristo, ang matatag, matibay, maaasahan, mapagkakatiwalaang angkla ng ating buhay. Hindi lamang simula ngayon, kundi magpakailanman. To God be the glory. Ama, maraming salamat po sa araw nito, God. Tunay nga, ikaw ang aming matatag, matibay, maaasahan na angkla ng aming buhay. Lord, maraming salamat po. Patuloy kang magbalhati sa bawat buhay namin. Sa iglesia mo ito, ikaw lamang itataas, ikaw lamang ang bibigyan ng kalwalhatian. Maraming salamat po, Ama. Salamat po. In Jesus' name, at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, lahat po kami magsasabi ng Amen! Thank you, Lord Jesus.